magulang, ang gusto lang natin ay ang ikabubuti ng ating mga anak. Ayaw natin silang masaktan or makita mang umiiyak. Ihuhuli natin ang ating sarili para ibigay sa kanila ang lahat. Ngunit may mga magulang nga talaga na hindi deserve ang magkaanak dahil sa pagiging makasarili at masama. Ang kaso na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagkamatay ng isang batang aktres na kinuha ang buhay ng napakaaga ng isa sa mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ang kanyang ama. Like and subscribe. Judith Eva Barcy ay pinanganak noong June 6, 1978 sa Los Angeles, California. Ang kanyang mga magulang na sina Joseph Joe Barcy at Maria Victor Vares ay mga Hungarian immigrants na tumakas patungong Estados Unidos matapos ang Hungarian Uprising noong 1956, kung saan higit sa 20,000 tao ang namatay sa kamay ng mga puwersang Soviet. Si Joe at Maria ay nagpunta sa Amerika ng magkaibang panahon. Pareho silang nagtungo sa California kung saan sila nagkakilala sa isang restaurant na pinagtatrabahuhan ni Maria. Si Joe ay kilala bilang may misteryosong katangian at malalim mag-isip. At si Maria ay tila naintriga at nadala sa mga katangian niyang ito, lalo pa nang magpakitang gilas ito nang magbayad ito ng kanyang mga inuming in-order gamit ang mga $100 na pera sa harap ni Maria. Ang dalawa ay nagmula sa magkaibang buhay. Si Maria ay lumaki na may normal, maayos at halos perpektong kabataan, samantalang si Joe ay lumaki sa isang industrial na lugar na puno ng kahirapan. Ito ay nagdulot ng galit sa kanya, lalo sa kanyang mga magulang at sa kanyang pinagmulan sa Hungary. Nang makarating sa Amerika, sinabi ni Joe na patay na ang kanyang mga magulang at nakuha ang respeto ng mga tao sa pamamagitan ng mga kasinungalingang ito. Inangkin niyang nawalan siya ng paningin sa isang mata dahil sa isang away at sinabi rin niyang nakulong siya sa New York dahil sa pagpatay ng isang lalaki sa isang bar brawl. Wala sa mga ito ang napatunayan kailanman. Ginamit niya ang mga istoryang ito para siya ay katakutan din ng mga tao. Ngunit kahit na matapang ang kanyang panlabas na anyo, siya at si Maria ay may marami din namang pagkakapareho. Kaya nga paglipas ng ilang taon, sila ay masayang nagpakasal. Ngunit hindi nga ito nagtagal. Ang isa sa mga pinakamalaking problema ni Joe ay ang kanyang pagmamahal sa alak. Madalas ang kanyang pag-inom at tuwing siya nga ay lasing, dito lumalabas ang kanyang masamang ugali na mas lumalala pa kapag gabi na, lalo pat galing siya sa bar. Nagdulot ito ng maraming tensyon sa kanilang pagsasama ni Maria dahil madalas siyang gumagawa ng mga bagay na mahirap patawarin ni Maria. Isa pang problema ay ang kanilang pamumuhay. Nagtrabaho si Joe bilang isang tubero habang si Maria ay patuloy na nagtrabaho bilang isang waitress na parehong hindi maganda ang kita. Noong 1978, nagkaroon sila ng kanilang kauna-unahan at nag-iisang anak na si Judith. Ayon sa mga testimonya mula sa mga kaibigan at kamag-anak, pareho namang lubos na inaalagaan ni na Maria at Joe si Judith at gusto nila mabigyan siya ng pinakamagandang buhay na kaya nila. Yun nga lang, ang sinabi rin nila na ang tagumpay ni Judith ang naging dahilan ng pagkamauhi ni Joe sa kanya. Mula nang matutong maglakad at magsalita si Judith, sinimulan na ni Maria ang paghubog sa kanya para sa buhay sa harap ng kamera. Tinangka ng kapatid ni Maria na si Joseph, napigilan siya at sinabing nasasayang lang ang oras niya sa mga ganitong bagay. Ngunit nagtagumpay nga si Judith. Patuloy na nagtrabaho si Maria upang gawing isang perpektong star si Judith. Inenroll niya siya sa mga klase, sa ice skating, at tinulungan siyang pabutihin ang kanyang Amerikanong accent upang walang bahid ng kanyang European na pinagmulan.
Nakuha ni Judith ang kanyang unang trabaho bilang aktres sa isang commercial matapos siyang mapansin ng isang production crew sa ice rink na kanyang madalas puntahan. Simula noon, nagsunod-sunod na ang kanyang mga trabaho, kabilang ang mahigit 50 na commercials sa maikling panahon ng kanyang karera. Ever since Mom and Dad found out that Donald Duck is 100% pure orange juice, they've been acting kind of funny. I mean, I know it tastes good, but really? Honest, a giant green gorilla drank it all up. Oh, please. We don't know what to do with them anymore. Oh, well, maybe it's just a phase. $100,000 kada taon. Sa kanyang mga kita, nakabili ang kanyang mga magulang ng isang 3-bedroom na bahay sa West Hills na mas komportable kaysa sa kanilang dating tinitirahan. Inilarawan ni Ruth, ang ahente ni Judith, ang bata bilang masaya at masigla, katulad ng ibang bata sa kanyang edad. Nakakatanggap siya ng maraming alok dahil siya ay napaka-cute at mukhang mas bata sa kanyang edad dahil siya ay maliit kumpara sa ibang bata, kaya nagiging mas versatile ang kanyang mga roles. Ngunit, pagkatapos ng kanyang papel sa Jaws, The Revenge, napansin ang mga pagbabago kay Judith. Lagi siyang mukhang balisa at naging sensitibo, madaling maiyak sa maliliit na bagay. Sinimulan niyang bunutin ang kanyang mga pilik mata at pati na rin ang mga balahibo ng kanyang pusa. Napansin din nila ang tila pagtaba nito. Pagkatapos ng pelikula, si Judith at ang kanyang ina ay nagpunta sa New York upang bisitahin ang kanyang tito na si Joseph. Doon, napansin din ni Joseph si Judith ay umiyak at tumakbo sa kanyang kwarto. Bago sila umalis ng California, binalaan ni Joe ang kanyang anak ng isang nakakakilabot na salita. Sinabi nito na, kung hindi ka babalik, hihiwain ko ang iyong lalamunan. Ang banta ay nag-iwan ng matinding epekto kay Judith na bumalik sa California kasama ang kanyang ina makalimas lamang ang ilang araw. Sa kabuuan, sinubukan ng pamilya na itago ang kanilang mga problema. Nagsisikap si Joe ng napakabuti at itigil ang pag-inom. Ngunit kung mayroon mang epekto ito, mas lalo siyang naging agresibo sa kanyang asawa at anak. Hayagang binabanggit ni Joe ang pagnanais niyang wakasan ang buhay ni Maria. Hindi na din siya pinapatawad ni Maria sa mga ginagawa nito kapag ito'y nakainom at lasing na. Kaya't palagi silang nag-aaway. Minsan, naisip ni Joe na wakasan ang buhay niya at ni Judith upang iwanan si Maria na mag-isa at ito ay magdusa. Noong 1986, lumapit si Maria sa pulis at sinabi na sa kanila na sa loob ng 5 taon, binabantaan ni Joe ang kanyang buhay at nasaktan na siya ng ilang beses. Gayunpaman, dahil walang nakikitang pisikal na ebidensya ng mga pananakit, nagdadalawang isip ang mga pulis na ituloy ang investigasyon. Sa huli, nagdesisyon si Maria na wag nang magsampa ng kaso at bumalik sa normal ang kanilang buhay agad-agad. Hindi ko maisip kung paano mamuhay kasama ang isang taong katulad ni Joe. Ngunit ayon sa mga ulat, kapag hindi siya nagagalit, si Joe ay maaaring maging charming at nakakatawa. Pinupuno niya si Judith ng atensyon at mga regalo, kabilang na ang isang pink na television para sa kanyang kwarto. Ngunit kahit ito ay may kapalit, ayon sa kanilang kapitbahay na mas pinipiling manatiling anonymous, naaalala pa rin niya ang isang insidente na nangyari sa kanilang harapan. Bumili si Joe ng isang saranggola para kay Judith. Ngunit habang naglalaro ang bata, bigla niya itong inagaw mula sa mga kamay nito. Habang nagmamakaawang umiiyak si Judith na ibalik ang saranggola dahil natatakot siyang masira ito, pinagpira-piraso ni Joe ang saranggola at sinabing siya ay isang spoiled brat. Ang mga problema sa bahay ay nagsimulang makaapekto sa trabaho ni Judith. Nang masayang sinabi ni Ruth kay Judith na nakatagda siyang mag-audition para sa isang animated musical, hindi niya nakuha ang inaasahang reaction.
Biglang humagulgol si Judith. Sobrang upset at hindi siya makapagsalita. Dahil sa hindi inaasahan na reaksyon, kinausap ni Ruth si Maria at binigyan siya ng numero ng isang juvenile psychologist na kalaunan ay nag-ulat sa social services. Sa kasamaang palad, hindi tumagal ang investigasyon. Nang makausap ng social worker si Maria, tiniyak nito na alam niyang sira na ang kanilang pamilya at plano niyang ilipat sila ni Judith sa isang mas ligtas na lugar. Sinabi ni Maria na balak na niyang makipagdiborsyo kay Joe at inaayos na lamang ang mga dokumento. Nagrenta na siya ng isang apartment sa Panorama City at kapag hindi siya kasama ni Judith sa trabaho, tumitira sila roon sa araw. Ngunit bumabalik sila sa kanilang bahay tuwing gabi kung saan naghihintay si Joe. Ayon sa isa pang kapitbahay at kaibigan ng pamilya na si Eunice Daly, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila lumipat ng tuluyan ng apartment ay dahil ayaw ni Maria na mawala si Judith ng kanyang mga damit, laruan, at iba pang mga gamit na naipon mula sa kanyang trabaho bilang aktres. Ang hindi alam ni Maria ay si Joe ay may mga kalokohan din namang ginagawa sa labas ng kanilang kasal. Nagsimula na itong mambabae. Nagkaroon ito ng babae na mas tinrato pang mas mabuti kaysa sa kanyang asawa at anak. Binibigyan niya ito ng mga mamahaling regalo tulad ng mga alahas. Noong taong 1988, natapos ni Judith ang dalawang animated movies na All Dogs Go to Heaven at The Land Before Time, kung saan siya ay kilala sa linyang Yap Yap Yap. Yep, yep. Ngunit hindi na niya nabuhay upang makita ang paglabas ng mga pelikulang ito. Makikita nga ang mga linyang ito sa kanyang gravestone. Kung mapapakinggan mo ito ay mapapaisip ka na paano na napakasigla pa din ng boses ni Judith sa kabila ng mga pinagdadaanan nila ng kanyang ina. Noong July 25, 1988, hindi nakarating si Judith sa isang appointment sa isang production studio na nagdulot ng tawag mula sa kanyang ahente. Sinagot ni Joe ang tawag at sinabi na wala si Judith at ang kanyang ina sa bahay. Ayon kay Joe, sila ay sinundo ng isang malaking sasakyan papuntang San Diego. Kinabukasan, tumawag si Joe kay Ruth at sinabi na plano niyang lumipat mula sa kanilang bahay, ngunit maghihintay siya upang makapagpaalam. 8:30 ng umaga noong July 28, narinig ng kanilang kapitbahay na si Eunice ang isang malakas na putok habang nagdidilig ng mga halaman sa kanyang bakuran. Nang tumingin siya patungo sa bahay ng mga Barcy, nakita niya ang usok na umaangat mula sa bahay. Ang una niyang naisip habang tumatakbo ay tumawag sa 911. Sinabi niyang ginawa na niya, pinatay na niya sila at sinunog ang bahay tulad ng sinabi niya sa kanya. Makaraan ng ilang araw, matapos makontak ng mga otoridad ang mga kamag-anak ng pamilya sa Hungary, inihayag sa media na si Judith Barcy kasama ang kanyang mga magulang ay patay na. Hindi malinaw kung kailan eksakto, ngunit sa pagitan ng July 25 at July 28, kinitil ni Joe ang buhay ng kanyang asawa at anak sa pamamagitan ng isang bala para sa bawat isa. Sa umaga ng July 28, nagbuhos si Joe ng gasolina sa buong bahay. Sinindihan ito bago nagpakatiwakal. Natagpuan si Joe sa garahe, si Maria sa pasilyo at si Judith sa kanyang kama. Ang pagkamatay ng batang aktres ay ikinagulat ng buong mundo at maraming mga artista ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa trahedya. Inilibing sina Judith at Maria na magkatabi sa Forest Lawn, isang sementeryo sa Hollywood Hills. Wala namang malinaw na detalye kung anong nangyari o saan inilagak ang mga labi ni Joe. Maraming kasamahan at mga taong nakatrabaho ni Judith ang dumalo sa kanyang libing. Nagdadalamhati sa pagkawala ng isang batang aktres na may mabuting puso at napakaraming potensyal. Pagkatapos ng mga seremonyas, marami ang nagtatanong kung bakit hindi mas naging maagap ang mga social workers sa pagliligtas kay Judith na malinaw na nasa isang napakadelikadong sitwasyon.
Matapos ang maikling investigasyon, sinabi ng mga social services na naniniwala silang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Nakaplano na raw sanang lumipat si Maria at si Judith sa apartment at hiwalayan si Joe. Kung nagkaroon lang sana sila ng pagkakataon na isakatuparan ng mga planong iyon, maaaring iba sana ang mga nangyari. Nang tanungin kung bakit hindi nila agad inalis si Judith mula sa sitwasyon, sinabi ng mga social workers na hindi nila nais na paghiwalayin si Judith mula sa kanyang ina. Iniisip ng marami na pagkatapos malaman ni Joe ang plano ni Maria na iwan siya kasama ang kanilang anak na siya rin ang pangunahing pinagmumulan ng kanilang kita, isinagawa na niya ang kanyang mga matagal nang binabantang plano. Kung hindi niya makukuha si Judith, walang ibang makakakuha sa kanya. Kahit maaga siyang nawala, nananatiling buhay ang alaala ni Judith sa mga pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang ginawa, na patuloy na nagbibigay aliw sa mga manonood hanggang ngayon. Ngunit nakakalungkot isipin na ang kasong ito ay isa na namang halimbawa kung saan nawala ang buhay ng isang bata dahil sa mga hindi mapakali at sirang relasyon ng mga matatanda. Mapapanood mo pa din ang mga pelikulang ginawa ni Judith. Ang isang scene nga sa All Dogs Go to Heaven ay isang pre-recorded na lang na boses ni Judith. Sa mga huling linya niya, siya ay nagpapaalam na. Dito nga nahirapan ang kanyang co-voice actor dahil sa naaalala nito ang pinagdaanan ng bata. Maraming salamat sa pakikinig at kung mahilig ka sa mga ganitong content, don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Malaking tulong po ito sa akin na nagsisimula pa lamang. Kung meron kang mga suggestions, maaari mo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat at laging mag-ingat. Like and subscribe.